ang nashook at nahihiwagaan sa fit check ng trans-Pinay na ito. Hindi lang ang kanyang mga OOTD o Outfit of the Day ang agaw pansin. Lalo na ang mga kasama niya sa pag-aura. Mga nagliliparang paniki. Pero hindi niya ito binubugaw. Ang mga paniki kasi kanya raw mga housemate. Ate, paborito mo bang pagkain dinuguan? Fit check sa umaga, lilipad mamayang gabi. Pwede ba akong bumisita dyan? Dadala kong maraming bawang. Sa dinami-rami ng pwedeng gawing pets, bats. Anong bet mong pet? Aso, ibon o pusa? Ibahin nyo ang alaga ng babaeng ito sa Rizal. Talagang exotic! Paniki! Ngi! Ba't ganon? Nakatira sa lumang bahay na ito sa Antipolo sa Rizal, ang ating bat whisperer, ang 22 anyos na si Ira. Kapag maliwanag pa, tahimik lang sa kwarto ni Ira. Pero pagkagat ng dilim, senyales na raw ito para tawagin ang kanyang roommates. Ilang saglit lang, 4 na paniki agad ang pumasok sa kanyang kwarto mula sa butas ng dingding. Dito ang butas sila pumapasok. Dito din sila lumalabas. Hindi ko masabi kung ano yung dahilan pero siguro yung place mismo, yung temperature, mataas para sa kanila. Kung ang iba, takot na baka sila'y dapuan o makalmot ng paniki. Si Ira, deadma. Maamo naman daw kasi ang mga ito. Hinayaan ko lang. Hindi ako nagiging aggressive sa kanila. Never pa silang lumapit, pero hindi sila nadapo sa katawan. Never sila naging threat. Pumapasok sila sa senses ko. Isa-isa silang nafe-feel. Ang ilan sa kanyang bat besties, pinangalanan na rin ni Ira. Kagaya na lang ng isang ito, si Andy. Ayun siya, oh. Andy, every time na lumilipad siya, lagi siyang nauuntog sa kisam. Yung napakita sa bahay, those are insect bats, feed on insects, kasama din ng mga lamok. Taong 2023 nang una raw pumasok ang mga paniki sa kwarto ni Ira. Ang bat friends ni Ira, mga gabay rin daw niya. Every time na lumilipad sila, marami silang lumilipad. It's a bad sign na wag na ituloy kung saan man pupunta. Kapag mas safe, yung tunog nila is medyo kalmado. Nag-e-emit sila ng mga sound waves. Kung kaya bang makipag-communicate ng tao sa mga paniki using echolocation, I don't think that's possible. Dahil sa kakaibang mga alaga ni Ira, pati na sa kanyang dark o goth fashion sense, may ilan tuloy nagdududa. Aswang ka po? Si Ira may buwelta. To clarify, hindi ako aswang. If tatawag akong aswang, wala, tatawanan ko lang. Ang fur baby naman ng pamilya ng high school teacher mula Clarin, Misamis Occidental na si Carmel, hindi aso kundi isa ring paniki. Pagkitaan ng tricks, so wow! Nariyang lumalapit kapag tinatawag at parang yumayakap pa. Yun na yan, balhin. Clingy yarn. Ala, Kapag pumapasok ang mga anak ni Carmel sa eskwela, tila sumasama ang paniki sa paghatid sa kanila. Paniking kapit tuko sa bag. Oy, bag mo ng kuya. Kire, kayag ka. Kayag ka, school. Napurado. Nyara ba? Init pagalit. Yung boses niya kapag manghingi siya ng pagkain, tumatawag siya, yung parang na-form yung word na kiriw. Kaya pinangalanan nila itong Kireo. Happy birthday, Kirill! Kamakailan lang, ipinagdiwang ni na Carmel ang unang taon ni Kireo mula nang kanila itong ni-rescue. Mayo nitong nakaraang taon,
nang nahulog daw sa bubungan ni na Carmel si Kiril. Galing po siya sa puno ng mangga, napagdesisyonan namin na kupkupin namin siya, baka mag-survive. Dahil nahirapan daw itong makalipad, kinupkup muna nila. Pero habang hinihintay daw nila itong tuluyang gumaling, tila napalapit na ang mag-anak sa kanya. Tinuturing na rin namin na kapamilya namin si Kiril. Parang anak nga eh. Kaon siya kapayas. Gusto talaga niyang i-hug siya. Especially early in the morning, yung malamig ang panahon. Nanawag pa, nanawag. Gutom na ka? Dahil spoiled si Kiril, lumaki raw na seloso. Yung makikita niya na nakahag ako sa husband ko. Tapos nandun siya, parang ayaw niya siguro. Ay, pinapakain namin sa kanya. Mga fruits lang po talaga. Ibita siya. Oo. Sige, kaon. Yung pinaka-favorite niya actually, grapes. Mahal. Kiril. Ligo si Kiril. Dahil sa pag-aaruga ng mag-asawa, si Kiril sinlaki na ngayon ng pusa. Kapag i-spread mo talaga yung wings ni Kiril, abot na yan ng 1 meter. Hindi na ito nakapagtataka. Si Kiril kasi isang flying fox. Flying fox from the genus na Pteropus. So ito yung mga malalaking mga paniki na ang kinakain ay mga prutas. Para naman daw mas mabilis na gumaling si Kiril, pinagawan siya ng sarili nitong bahay. Ito po yung bahay ni Kiril. Pinapagawa talaga ng husband ko para kay Kiril. Sali po, pasok po tayo. Kiril! Andito po si Kiril. Ito talaga yung kinakapitan niya. Oh, ito yun. Dito siya kumakapit. Diyan siya usually natutulog. Kaya tawago na. Paalala ng mga eksperto, mapanganib mag-alaga ng paniki. Merong mga posibleng sakit na makuha natin galing sa mga wild animals. Nakadetect na ng mga pathogens that would cause, for example, rabies, Nipah virus, Ebola virus, and of course yung mga coronaviruses sa iba't ibang species ng mga paniki. At dahil wild animals nga sila, hindi sila necessarily sanay na kinukulong. Republic Act 9147 ay pinuhibit ang pagpapakolek at pati na rin pag-aalaga ng wildlife kasama ng mga fruit bats. Ang tawag nga natin sa mga fruit bats natin ay mga silent planters, no? Kasi sila yung tumutulong na mag-disperse ng mga seeds sa kagubatan. Pero kahit napalapit na sa mag-anak si Kiril, batid nila na hindi ito pwedeng kupkupin habang buhay. Lupa na, Kiril! Ilang beses na nakawala si Kiril eh. Pero bumabalik. Na-feel siguro niya yung love. Na-feel siguro niya yung care. At na-feel siguro niya na yung belongingness dito sa pamilya namin. Siguro pag sinabi nila na may batas, o nga, kung kukunin nila, okay lang din sa amin. Pero pakiusap lang talaga namin na huwag lang patayin si Kiril. Malulungkot na siguro kami doon. Ilang taon pa lang ang nakalilipas sa kasagsagan ng pandemya. Naging simbolo ng takot ang mga paniki dahil sila raw ang pinagmulan ng COVID-19. Alam naman ito ni na Ira at ni na Carmen. Pero para sa kanila, tao man o paniki o ano pang hayop, pare-pareho lang ang hinahanap. Ligtas na tahanan. Ikaw, Tati! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.